We are launching the program that is really led by MMDA on what we call the Bayanihan Estero program. And what that essentially means, lilinisin natin itong mga estero natin. Hanggat makita na talaga ninyo kung gaano kakapal yung water hyacinth at gaano karami yung kailangan talagang kolektahin, gaano kababaw na yung tubig dahil sa siltation. Hindi mo talaga, may kahit na mga picture lamang ang nakita mo, ibang-iba talaga pag nakita mo gaano kakapal ito. Sa dami ng water lily, ng water hyacinth pala, sa dami, kahit na sa yung mga nagtatrabaho doon, dinalakad nila, nakakalakad para silang Jesus Christ, lumalakad sila sa tubig. Oo, talagang ganun kakapal ang nasa ilalim. Kaya pati tao kaya na maglakad. But that's why we have encouraged this. Kasama natin ang DOLE, of course the DILG, all our local government officials, and all the political leaders. Kailangan natin magsama-sama, magkaisa at pagtulungan ito. Dahil alam naman natin, ang matinding usapan sa nakaraang ilang araw ay yung flood control projects. O sige, tinignan din natin yan. Kahit maganda na lahat ng flood control project natin, kapag ganito pa rin ang ating estero, wala rin, mababaha pa rin tayo. Dahil walang madaanan yung tubig, mababaw na yung tubig, kakaunti na lang ang dumadaan na tubig, pataas ng pataas ang level ng tubig. So, talagang kailangan bigyan natin ng pansin itong problemang ito. And this is our response. At maganda naman dahil mula nung inasimulan natin, there were 23 esteros that we wanted to clear. Bago dumating ang crising, nakapag-clear na tayo ng isang dosena, 12 estero na nalinis na natin. Kaya't kahit papaano, nabawasan ang epekto. Wala tayong magagawa dahil sa dami ng bagsak ng tubig. Ngunit makikita natin kapag malinis ang mga estero, mabilis din mawala ang baha. Kaya naiiwan ang baha dahil walang madaanan ng tubig at tatagal talaga na may tubig sa mga bahay-bahay ng ating mga yung mga lalong-lalo na yung mga nakatira dito sa tabi ng mga creek natin. Kaya lahat ay kailangan natin makipagtulungan, local government, national government, MMDA, lahat ng mga volunteer groups ng civil society. Meron tayong grupo rito ng mga veterano ng RO at sila ay inadapt nila ang isang section. Ibig sabihin, that's their responsibility mula ngayon na yun ang silang mamamahala para tiyakin na ayusin yan. Kaya pasalamatan natin sila. At, tama yan. Magandang alimbawa sa atin yan. Bawal mag-retire. Hindi talaga bawal ang mag-retire dito. Kaya sana naman yung ibang grupo, other civil groups will do the same and adopt a certain section at silang mamamahala sa paglinis at pagtiyak na may dinadaanan yung tubig. Kasabay nitong paglinis, meron din desiltation dahil talagang tumataas ang tubig, mababaw na yung tubig dahil sa siltation. At wala din tayong choice dun. Kaya't hanggang sa watershed development kasama dito sa solusyon na ito. Dahil yung watershed kung saan nanggagaling yung tubig, pagka maraming puno, hindi nadadala yung lupa. Hindi magsisilt ng ganito. Kapag maraming puno. Kaya kasama sa watershed development na magtatanim tayo ng puno para hindi madala ng tubig yung lupa na dinadala dito sa mga creek natin hanggat maging mababaw kaya nagkakabaha. Kaya malaking proyekto ito na yung sa flood control, hindi lamang sa pagpatayo ng yung talagang slope protection, yung mga dike,
hindi lamang yun. Ito, kasama na ito, yung pagpalinis, pati watershed development sa taas kung saan nanggagaling yung tubig. Kaya yan ang aming ginagawa para parang adjustment natin. Kailangan na talaga tayo mag-adjust sa climate change at kahit anong gawin natin ay hindi natin mapipigilan ang tinatawag na climate change at ang pagbigat ng dating ng bagyo at pagdami ng pagbaba ang dami ng pagbaba ng siltation at ang daming mga nagiging basura na hinaharang yung creek natin, sinisira yung mga pumping station natin at yun ang isang malaking bahagi sa flood control na hindi pa natin naaayos. Ngayon na inaayos na natin. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Salamat sa inyo lahat, mga volunteer. Salamat sa MMDA. Salamat sa lahat ng iba't ibang departamento. The local government, of course, the mayor is here, the congressman is here. Nandito tayong lahat. Kailangan talaga natin hanapan ng solusyon nito at hindi na maaari na basta't pababayaan natin na every year na lang ganitong nangyayari sa ating mga kababayan na binabaha sila. Kailangan i-evacuate. Kaya gumawa tayong paraan. Meron na tayong paraan. Pagbutihan na lang natin ang ating paglinis sa ating mga estero. Kaya pagpatuloy natin itong ating project na itinawag natin na Bayanihan Estero. So, maraming salamat. Magandang umaga sa inyo. Maraming salamat po, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paglulunsad ng Bayanihan sa Estero, Malinis na Estero, Pamayanan Protektado.